Ito naman yung interesting dito sa WRN survey na 'to. Meron silang dalawang period na pinagkumpara, March 2024 and April 2025. Medyo matagal na 'to kasi 2026 na ngayon, eh. So, kumbaga parang isang taong paso na 'to. Isang question dito is, bakit ngayon lang nila ginawa itong report na 'to? Ayan, alam ko yung reason kasi pinipigilan talaga. Ang tsismis sa kaparangan is that WRN is really a commissioned survey talaga ng mga politiko. Kasi nga, WRN daw is the gold standard of survey, eh. So probably, baka meron silang survey at ito yung lumabas sa survey nila and they do not want this to be publicized dahil ang pangit nga naman, ang sakit nga naman sa mata nito para sa mga anti-Duterte. So ang tanong na pinagkumparahan nila, March 2024 and April 2025, do you agree or disagree with the ICC's investigation and trial of former President Duterte? So ayon sa survey nila, sa Gen Z, generational yung survey eh. Noong March 2024, 69.4% ng Gen Z ang nagsasabi na agree sila na dalhin sa ICC si PRRD. Nung 2024, panalo halos parati yung mga naniniwala na dapat dalhin si PRRD sa ICC, ganyan. Base sa survey nila ha, ayan, 69, 55, 57, 44, ganyan. 58.7% ang nagsasabi na yes, dalhin siya sa ICC. But noong April 2025, nung nakita siguro nila yung pamamaraan kung paano dalhin si PRRD sa ICC, bumaliktad ang mundo. So, nung 2025, mas marami nang disagree. 48% sa mga millennials, sa Gen X 42, sa silent generation medyo bumaba, no, mas marami pa lang nagbago isip sa silent generation. Mga matatanda to silent generation. Ito yung parang above baby boomers. But still bumaba pa rin yung percentage na nag-agree. Naging 57.3 na, tumaas yung unsure doon sa silent generation. Pero, important to note here is the decline of the support ng mga anti-Duterte sa Gen Z. Kasi biruin mo, from 20.5 naging 45.9. From 69.4 na nag-agree, naging 30.6. So napunta talaga, yung 69.4, napunta talaga sila sa unsure at saka sa disagree. So, what does this survey say? Itong nagde-deteriorate talaga yung support nila. Yung mga Gen Z, nakukuha talaga siya ng mga Duterte-aligned thinkers. Talagang yung preference ng Gen Z ay umaayon sa mga Duterte. Yung preferences nila umaayon sa mga Duterte. Another thing is, hindi rin naman sa Gen Z yung nagkaroon ng decline sa pagka-anti-Duterte. Yung mga anti-Duterte rin, yung mga parang hindi pabor sa ICC noon, ayan, yung mga millennials. Mataas rin yung millennials, so 57.4 din. Ngayon, 33% talaga nag-a-agree sa kanila. 48.5% yung disagree sa pagpapadala kay PRRD sa ICC. So meron talagang increase, but lahat nag-increase except lang tong silent generation. Napaka-negligible naman ng itong 30 at saka 28.7 is within the margin of error. So for this one, we can actually say na no change ito. Itong 30% at saka 28.7%. Kasi plus minus 2% yan eh. But the silent generation, makikita mo rin na from 27.6 na nag-a-agree, bumaba rin siya ng almost 50%. So yung mga agree na ma-ICC si PRRD sa silent generation, napunta sa unsure. At yung total nga, yung overall total nga, kung 58.7 ang nag-a-agree before, 32.1 na lang ang nag-a-agree ngayon. Kung 28.8 ang disagree sa pagpapadala kay PRRD sa ICC before, 45.5 na lang ngayon. Ang interesting dyan, bakit hindi pa gawin ng WRN survey yung ngayon? Ripe na rin to para tanungin mo ulit And like I said, medyo questionable yung fact na bakit ngayon lang nilabas tong data na to. I'm very very sure may pumigil dito na makalabas tong data na to. Akala ko, bago yung survey. Ang tanong, bakit nyo lang ngayon lang nilabas? Pina-embargo yung survey. Oo. Pina-embargo. Okay. Ibig sabihin, nakikita nyo na that you are actively manipulating by the Philippine political elite. So, ibig sabihin, bakit nila in-embargo ng election Oo. March 13, 2026, kalalabas lang yan. Kalalabas lang nitong survey. Pero, yung data is 2025 pa. As in a month after the arrest. Ang nakakaloka dito, mga friends, hindi nila to pinakita
And there is a reason for it. Mm-mm. They know that it was a very unpopular move. And then they Yeah. were in denial. And they do not want it to be validated by data at that time. Yes, exactly. Na gusto lang nilang sabihin na mga DDS lang ang galit. Correct. Ganun naman sila parati. Naku, mga DDS lang yan, mga DDS lang yan. But the thing is, yung mga ganyan-ganyan nila, they're just saying it publicly na ganyan. Pero they have in-house survey of what's really going on. Alam na nila. Why do you keep on attacking DDS? Ang ginagawa kasi nila, in order to be attractive sa Duterte supporter, what they do is to actually besmirch actual Duterte supporters. Naku, mga bobo yan, mga ganito yan, mga ganyan. And this is actually a psychological strategy. Kasi nga, they are trying to exploit the natural tendency of human beings to gain affirmation externally. So, ngayon, dahil ulit-ulit na yung propaganda na, naku, yung mga DDS, ganito, ganyan, ganito, lahat na ng pinakapangit na adjective sa mundo. Pag mag-usap-usap na kayo ng mga kabarkada mo, pag nagtanungan na bigyan, sinong suportahan mo? Yung iba, pag alam nilang mga kakamping yung mga nakapalibot sa kanila, they might just as well na, ay, kakamping ako. Because that's what we call peer pressure. Pero the thing is, at the bottom line, wala namang peer pressure pagdating na sa pagsusulat sa balota. Correct. Ikaw na lang nakakaalam nun eh. Oo. Mag-isa ka na lang eh. So, that's what they kept on doing, no? They're making it unattractive psychologically in order to acknowledge herself as a Duterte supporter. But that strategy is actually incorrect. It actually makes it's laughable and comical in a lot of ways, and they're grasping on something that won't help them. Now, if this is the sentiment of the Filipino people in April of 2025, God forbid na may mangyari kay PRRD before 2028, you probably have a coronation. Wala naglalaban. Sasayaw ka na lang ng pera. Kasi, nakita mo na the public sentiment is overwhelmingly against you. And ito yung ginawa sa tatay, paano pa yung ginagawa kay Sara? Oo, hindi pa naka-factor in. And feeling ko, hinuhocus-pocus din nila yun. Naku, maraming agree. Yung tatay nga parang pinaka ginawa niya ng monster sa Pilipinas. Ganito yung kay Sara. Ibig sabihin, the Filipino people are not stupid. Okay, they're not stupid. They are silent because, they would like to preserve friendship. They would like to preserve whatever. Ito daw talagang hinahire na survey company ng Malacanang. Hinaya na yan. Kasi parang at the moment, according to a lot of PR kinembular, yung WRN is the gold standard daw ngayon ng survey. Because of their methodology, kinembulat, they are usually commissioned to do certain surveys. So, I think, because they are reputable survey firm, ang naging diskarte is, kung meron silang survey at hindi paborable, pwede ba, wag na lang muna i-publish yan. Ganun ang labanan. Ang tanong niyan, bakit nagdoble-doble yung disagree sa Gen Z? What drove them? Alam mo, feeling ko kung ano nangyari? Curiosity. And curiosity peaks when there is a crisis. Yung bigla ka magre-research, ano ba to, ganyan. Feeling ko, nag-research tong mga to about ICC. After the arrest, Yeah. Nag-research sila after the ICC. Nag-research ito tungkol sa ICC, and then they found out what the ICC is actually doing. And there were issue of corruption na sa ICC even before, makarating si PRRD doon. Grabe na yung mga... Yeah, I really think nag-research. Kasi ganyan yan. It's common among people. Kapag malayo pa, wala kang pakialam. Tapos pag nagkaroon na ng crisis, yun talagang biglang naging bongga. Yun talagang saka ka magre-research. Kasi noon, petiks lang eh. Investigation. And nung nandun na, kaya nahihirapan sila. Now we know bakit sila nahihirapan na magkaroon ng common what? Sorry. Candidate, oo. Hindi, at saka hindi nila hindi sila makatawid dun sa, yung within the fold of anti-Dutertes, hindi nila ma-maintain yung grupo nila because of the kain-suka aspect of their, kain-suka choices of their thought leaders. Girl, how can you defend that hindi ka kain-suka? Oo. You know what happened to the campaign? You lost your identity. And you've only proven your detractors wrong that you're a bunch of hypocrites. So wala nang
Wala na kayong moral high ground. Wala na kayong right. You don't have righteous voice, Emerald. True. So, True. ano na tayo? Bumalik na tayo uli sa 2016. Naalala mo yung mga ano ni Mar Rojas noon, ibalik ang sa dissenting Emerald. Dissenting kami, dissenting Pilipino. Bakla, bumenta na yan. So, to wrap this up, may himas pa tong survey na to. Oo. I think so too. Hinimas to. Bakla, 1 year bago mo ilabas, tapos inilabas mo ng ganyan. I'm pretty sure, no, nung nilabas mo na, sinabihan ka pa na, ilagay mo na lang sa mga unsure yung mga naglipat, diba? True. Aminin ninyo, ilagay nyo na lang sa unsure. Ang chikan, hindi ko alam kung narinig mo rin tong chikan na to. Yung trust rating at saka satisfaction rating na survey, di ba ang pinapalabas doon parang 50 plus si Inday or above 50 si Inday. Pumapalo raw si Inday ng 80 doon. Yun daw ang totoong number. Pagkatapos yung dissatisfaction kay BBM na parang around 42 percent, something like that. It is actually 28. Lower than that daw. Girl, kung hindi pumapalo ng bonggang-bongga si Inday, nakabuo na kayo ng common candidate. Yeah, totoo. It should have been an easy decision, ano? It is supposed to be an easy decision. Oo. Kita mo, nagkakarak na sila, di ba? Silok Espiritu, pati Silok Espiritu, ginamit niya na rin yung kainsuka na term. Mm-hmm. Because how can you deny it? Mm-hmm. Tapos may tinanong siyang question kay Gabriela. Sino tong Gabriela? Lisa Masa. Yung hindi na malaman ni Lisa Masa kung anong sasabihin niya. Kasi yung block na yan, kasi di ba ang unang nakiapid sa Marcos ay si Auntie Morisa? Siya ang pinakaunang nakiapid eh. Well, una-una, yung alliance nila, ang Akbayan at Makabayan Block, magkagalit yan. Magkakana na yan, oo. Tapos, pero isang block pa rin sila. Kumbaga, against the whole world, nasa isang block pa rin sila. Pero within their circle, hindi sila good sa isa't isa. Hindi sila good. So ngayon, Oo, kaya nga ngayon, halimbawa si Risa magiging president, hindi niya susuportahan ng Yes, supportahan ng, correct. Kasi, ang tawag dito, isa sa nagpalawak ng odds ng block na yan sa isa't isa. Meron na silang gap from the very, very start. Dahil dun sa parang ideological foundation nung block nila. And because yung grupo ni Risa, dun sa block nila, yung grupo ni Risa ang isa sa pinakaunang nakiapid sa Marcos administration. Mas marami pang na-bad trip kay Risa. Pero nakita mo ba yung affidavit ng mga Marines na hinahatiran nila ng pera ang mga Makabayan, nandiyan ang Makabayan. Arlene Brosas sa HOR mismo at nagkikita rin sila sa Manila Polo Club. Nakakadiri kayo, Oo. Makabayan. Franz Castro, dinideliveran ng pera ng maleta sa HOR at sa Polo Club din. Nakakadiri O, diba? kayo. Talagang mga anti-kapitalista tapos nandun sa Manila Polo Club. Oo, nasa Polo Club sila. Kasi Raul Manuel sa HOR at sa Manila Polo Club as well. 'Di ba? Bex, yung mga ibang mga kainsuka, yung ibang mga tuta dito ni Martin, hindi man lang nakatapak ng townhouse ha. Pero itong Makabayad Block, nandun sila sa townhouse. Wala dito si kunwari ito si Adjong. Si Adjong hanggang HOR lang siya. Hindi siya dun sa level na iimbitahan sa townhouse. Si Jojo Ang, townhouse. Pero no naman talaga ng mga barkada yan ni Martin eh. Ace Barbers, townhouse. Ibig sabihin, grabe yung closeness. Ching Bernos, hindi man lang naimbitahan sa townhouse. Manix Dalipe, hindi man lang naimbitahan sa townhouse. Joel Chua, di ka man lang naimbitahan sa townhouse. Jervil Ruistro na ibinenta na ang kaluluwa kay Martin Romualdez. Hindi ka man lang naimbitahan sa townhouse, doon ka lang sa HOR. Paul Ortega, hanggang HOR lang din. Saan ka pa?